Hello mga engineers. Ako nga pala ulit, si Engineer Ace. At ngayon, meron tayong video which is crash course bid. Dun sa mga nagtatanong sa mga angles, dun sa mga Sokatoa. So, ito, sasaglitan lang natin. So, ito lang naman yung kadalasan mga tanong-tanong na mga simple lang nga, pero napakalaki. Pag di mo to alam, hindi ka mamamali ka. Ganun. So, umpisa natin. Dito tayo sa right triangle. Ayan. Pag right triangle, lagi na dito nakakapit yung Pythagorean theorem na formula. So, ano yun? Kahit anong right triangle, tapos square of the longest side, which is yung hypotenuse. Yung longest side is hypotenuse, equals the sum of the squares of the other two side. Yun, ito. Square niyan, dalawang side na yan. Which is ito yung opposite. O ito yung adjacent. Kung ibabase natin dito sa angle na to. Diba? Complementary angles. So, dun yun yung Pythagorean theorem. Yung formula dyan. And complementary angles. So, itong dalawa, the sum of itong dalawa is equals to 90 degrees. Yan. Yung trigonometric functions naman, ito yung para ratio. So, ito yung tinatawag na Sokatoa, which is, ito, tips lang. Ito is parang nakadikit siya lagi yung angle dyan sa mga first letter. And ito naman dalawa is ratio. Yan, parang ganun. Intindihin. So, ang pinagbasehan ko dito ang angle is ito. So, ang opposite natin ito. Yan, adjacent ito. So, pag sin theta, tingnan mo, focus muna tayo sa sin yan. Sin theta equals yung opposite kaya over hypotenuse. So, kung titingin tayo dun sa right triangle, yung opposite is ito. Itong angle na to. Which is A over hypotenuse. Ano ba yung hypotenuse? Yung longest side. Which is C. Yan. So, opposite over hypotenuse. Sin theta. So, punta tayo sa cosine theta equals adjacent over hypotenuse. Adjacent. Alin dyan yung adjacent? So, itong B. But, dito tayo nakatingin sa may angle na to. Yung hypotenuse naman. Yung C. Yan. Next is TOA. So, tan theta opposite over adjacent. Yung opposite na angle na to is A over adjacent. Yung adjacent is B. Yan. Pero kung binasehan naman natin tong angle na to, yung opposite nyo naman is ito, opposite side, which is B. Yung adjacent nyo naman is itong A. Tapos ito naman yung hypotenuse. Lagi yan yung mahabang side. So, gets? And area of a right triangle. Area is equals to 1/2 times A times B. Yung two sides, which is yung adjacent and yung opposite. Next, ito na tayo sa angles. Ito nga pala angles. Refresh lang ulit natin. So, kung alam nyo na yung tinuturo ko dito, good for you. Pero dun sa mga hindi, tamang-tama na, sa tamang video ka. So, sana makatulong. Sa angles naman, pag acute angle, hindi siya lalagpas ng 90 degrees. Yan, like dito sa figure. Kasi yung 90 degrees angle, ito yung right angle na tinatawag. Parang straight, perpendicular line. Yan. Pag Cartesian plane, X, Y. So, ito is 90 degrees. Yan. So, yun yung right angle. So, obtuse angle, mas greater sa 90 degrees. So, pag drawing natin ganito, gets? So, straight angle naman, ito, which is 180 degrees. Ito. So, kalahati. I mean, parang kalahati siya ng circle. Yun. And reflex angle, so greater than 180 degrees. So, pag 360 degrees, so, circle siya. Ganyan. Kasi ito, 180 degrees. 180 degrees. So, 360 degrees. Isang buo. Gets? Nandito tayo sa angle na to.
Meron tayo ditong plane. Yan. Ito yung angle niya, given. Matic, pag ganyan yung drawing, 30 degrees din to. Tandaan nyo na lang yan. And dito naman is, paano to naging 40 degrees? 30 minus 70 degrees, so 40 degrees. So, meron na naman guhit dito, pag ganyan. Ano to? Ito 40 degrees din. Kasi, Zorro. ano yung sinasabi ko. Parang ganun. And dito naman, kapag same naman yung, nila, plane, pinagtatouch. So, sa perpendicular position. Pag same, which is 45 degrees to, ito is 45 degrees to rin. Kung extend pa natin to, line, tas meron din dyan, 45 degrees din yan. So, itong A, solve natin. Ano yung A? So, kung titingnan ko itong line na to, tas to, nagmi-meet. So, right angle siya. Ano yung right angle kanina? 90 degrees itong angle na to. So, para mahanap natin yung A, i-minus lang natin itong 45 degrees sa 90 degrees. So, 90 degrees minus 45 degrees equals to 45 degrees. Yun yung angle. Yeah, minsan, kailangan lang natin, tingnan, i-analyze para magets. Ito naman, ito yung dinodrawing ko sa truss. Ito yung technique ko. Kapag yung first paganto, hindi paganto ha. Kasi kadalasan dun sa mga past na sinod sa truss, meron nga atang video dito. Tinatanong nila kung paano naging ganyan yung angle. Yung style ko dito, parang dumadrawing lang ako ng Cartesian plane. Ano ba yung Cartesian plane? Yan yung YX. Pag nag-graph tayo, di ba? Ganyan. May mga quadrant pa yan. Yan. And yan. Drawing ka lang. Ito. Which is, dito ka babase. Sa truss yan. Kita mo, dito. Yan. Sasarili na naman yung pen. Mumulto. Yan. Ito yung, kuha lang tayo. Yung, syempre yung truss, ganyan yan. So yung, babasehan natin ng horizontal axis dito. Syempre yung, ito. Yung, tawag dito. Surface. Yan. Ito yung Y. So, dito naman is given yung angle. Kapag ganito yung sa truss na given yung angle. Ang gagawin lang natin, ito yung purpose nung force ilipat natin dyan. Extend lang natin. And then extend lang natin yung axis kung saan yun. Nasaan yung angle. Ito. So, ganyan. Tapos ito yung F. Gets? Ganun. And style ko dito. Di ba may angle dito. Ang condition ko lang, medyo weird ha. Yung sunod is walang angle dapat. Yan. Tapos yung sunod naman, doon na yung angle. Parang ganun. Tapos ito. Sunod walang angle. Sunod ito angle. Yan yung mga kasing yung angle. Ganyan. Parang alternate. Yan yung angle. Ganyan. So kapag dito naman yung angle, so ang sunod is dapat wala. So dito naman yung angle. Sabihin natin alpha. Yan, alpha. So wala. Dito naman yung alpha. So wala. Dito naman yung alpha. Parang ganun. So yun kung gigets nyo. Kaya dito yung pag sa component na dito is may angle. Kasi titingnan mo lang to. Ito. Siya yung F. So may okay. Medyo weird no. May mga explanation na iba. Yan. Parang yun na lang yung na-build up ko nung nagre-review ako. Alam ko na, gagawin. Draw ka lang ganyan. Makukuha mo na. So, kung yung may mas madaling technique, so, share nyo na lang sa iba. So, exercise tayo. Gamit yung mga diniscuss ko. So, right triangle. Solve for A. Ito. Ito yung mga given. So, ang gawin natin is B yung yan. Ito yung hypotenuse C. Solve for A. So, gamitan natin ng Pythagorean theorem. Yung C squared equals A squared plus B squared. So, ang hinahanap is yung A. So, meron tayong C. Kasi itong longest side. 23 squared equals, kasi yung Pythagorean theorem na formula natin, the longest side equals the square of the longest side equals to dun sa dalawang square nung dalawang side. Yan. So, yun, susundin lang natin. So, ano ba yung longest side dyan? Yung 23 squared equals yung dalawang side. Yung isa, given, 18. So, a squared plus 18 squared. Yan. As transposition, mag-square root yan kasi naka-squared. At makaka-cancel yung squared. Magiging square root. Yan.
square root of 23 squared minus 18 squared. Bakit naging minus? Kasi transpose natin. Magiging negative pag na-isolate natin tong A. Transpose natin tong 18. So, ito yan. 23. Positive siya. Magiging negative. Sana naman gets nyo na yun. A is equals to 14.32. Yung A natin. Kuha na natin A. And solve for alpha. Yung angle dito. So, ang gagamitin natin dito is yung SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. So, para ma-solve to, anong pwedeng gamitin natin na may given? Ito. So, ang gamitin natin is yung which is given yung opposite. Itong angle na to. Dito tayo titingin sa angle na to. Opposite. Yung opposite side. Itong angle. And yung hypotenuse is yung 23. The longest side of the right triangle. Yan. Kaya, yan. Sin theta equals 18, which is yung opposite over hypotenuse. Tapos, ngayon natin, transpose lang natin. Yung sin is magiging arc sin. Kapag prenes natin sa calcu, shift yung sin, ito yung lalabas. Sin raised to negative 1. So, arc sin din yan. Yan yung sa calcu. So, sa mga nakaraang mga problem dito, yan yung ginagawa natin. 18 over 23, which is yung angle is 51.5 degrees. So, pwede natin din ito makuha. Titingin tayo dun sa ano naman gamitin natin, K. Kasi itong A nakuha natin kanina dito sa number 1. Paggamit natin Pythagorean theorem. Pwede rin natin i-check kung pwede rin nga yung K. Cosine to alpha equals to yung adjacent niya kasi K adjacent to sa hypotenuse. So yung adjacent niya is ito angle na to. Siyempre ito yung opposite, ito yung hypotenuse. Focus tayo dyan sa alpha. 14.32. Ito yan, sinasolve natin kanina. Over 23 yung hypotenuse. Ganun lang ulit. So yung angle is arc cosine. So cosine, i-press lang natin yung shift cosine, ito yung lalabas. Yan yung arc cosine sa calcu. Cosine raised to negative 1. Input. So 51.5 degrees. So same. Pag solve for angle naman, itong angle sa number 3. Ganun lang rin. Gagawin natin. Ito. Dito naman tayo titingin. So yung opposite niya is yung A. Yan. Opposite niya yung A. Yung adjacent niya is 18. Yung hypotenuse niya is 23. Focus naman tayo kasi yun ang pinapanap ito. So, pwede tayong gumamit ng K. Kasi meron tayong 18 and 23. Yan. Hypotenuse adjacent K. So, cosine theta equals adjacent K. 23 ito. Parang mali yung sulat ko. Baliktad yung sulat ko. 18. Ito. Sorry. 1823. Yan. Guys, adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Yan, ganun lang. Pag angle, kasi ito transpose natin to magiging itong arc cosine. Yun lang, i-shift cosine. Yan, 18 over 23, 38.5 degrees. So, dito naman sa ibang style ulit, TOA naman. Makukuha din natin yun kasi gagamitin naman natin is opposite. TOA, adjacent ito. So, opposite over adjacent din. Same process. Opposite is 14.32. Isa din yan. Yung A, nakuha natin. And over 18. So, shift tan lang sa calculator. Press nyo yung shift, tapos yung tan, lalabas to. Yan na yung arc tan. So, same lang, 38.5 degrees. So, area of the right triangle. Solve natin. Yung two side, which is yung adjacent and opposite. Or yung dalawang two side. Basta, 1/2 times AB. Ito yan. AB. So, 1/2 times 14.32. Ito. Sinasolve natin kanina. Times 18. Yan. So, area of right triangle is 128.88 square meter. Pag square meter, area yan. Pag cubic meter, volume yan. Sa units pa lang, yun, malalaman na natin. So,
mahalaga yung mga units. Kapag square meter, area. Kapag cubic meter, volume. Tandaan yan. So, punta tayo dito sa sine law and cosine law. Yan. Kita natin itong triangle. Which is 180 degrees. Pag kinumbine natin to. Yan. Sine law. Ito yung formula ng sine law. Side A, ito, isang side A, over yung kanyang opposite angle, which is ito. Yan, kaya A, sine A. Yan, sine A. Ito yung opposite angle niya. Ganon rin dito, equals to B. Ano yung opposite angle niya? So, ito, B. Sine B. Yan yung C naman, C. Ano yung opposite angle niya? Ito, which is sine C. Yan, C. Ito yung angle. Yun, and cosine law naman. C squared equals to A squared plus B squared minus 2AB cosine C. Yun, kung hahanapin natin dito yung side na to. Alam yung formula. Cosine law. Exercise tayo agad para apply. Solve for Z. Tas to. Ang dalawang yun. So, say muna tayo, use tayo ng cosine law. Hinahanap natin to, di ba? So, magagamit natin yung cosine law. Kasi kompleto yung given ang dalawang side sa triangle. And given yung opposite na angle niya. So, magagamit natin yung cosine law. So, minsan titingin lang din tayo dun sa formula. So, meron bang AB? Ay, hinahanap natin yung Z. So, meron bang two side na given? So, meron. So, meron din angle. So, pwede natin gamitin itong formulang to. Pwede din sine law. So, cosine law. Yan. So, dito, sa situation na to, cosine law, gagamitin natin. So, Z squared equals to 18 squared. Ito yan, 2 side, plus 14 squared, minus 2AB. So, kung ano yan, ito times na natin sa 2. Ito, yan yung formula, 18 times 14 cosine 98 degrees, yung opposite nung hinahanap natin, which is yung Z. Yan. Square root natin kasi naka-squared both side. Yan. Press equals 24.29. Yan. And kapag yun naman alpha ang hinahanap natin, ay yung gamma. Yan. Use cosine law or sine law. So, unahin natin cosine law. Same lang. Ang hinahanap natin is ito. Yan. Wait. Cos, ito. Yan. Meron tayong ditong opposite angle niya, 14. So, gamitin natin to para mahanap itong 14 side. So, ito yan. So, kung ano yung pinapahanap, kunyari, konektado dun sa opposite niya. So, yun yung gagamitin natin na side dun sa panimula. 14 squared equals yung dalawang side, which is yung Z is nakuha natin 24.29 squared plus 18 squared minus 2 times 24.29 times 18, and cosine, yung opposite angle niya is yun. Diba? Parang paghahanapin natin yung angle. So, yun. Transpose natin or shift solve nyo na lang to. And pag ganito yung pag-transpose natin. Pag shift solve naman is 34.8 degrees. Kung may value naman sa pilian ng angle, kanya ABC, kanya quiz nyo or exam. Pag shift solve nyo, maglagay lang kayo ng value ng X naman dun sa choices kapag malalapit yung kanilang value. Using sine law. Para mabilis yun, para mabilis mag-shift solve yun. Using sine law naman, dali lang nito. Sine law na lang yung gagamitin ko dito. Tipid sa oras. Pinapahanap is itong angle na to. Ano yung opposite na side niya? Which is 14. 14 over sine gamma equals, kasi yan yung formula natin sa sine law ito. Equals, hanap lang tayo ng kapares na kompleto. Ito. 24.29. Ito. Yung opposite niya is 98 degrees. Yan. Sine 98 degrees. Shift solve. Gamma is 34.8 degrees. Yan. Doon na tayo sa solve for B.
masasolve na natin to base dun sa sinabi natin noong umpisa, yung sa angle. Kasi the sum of this triangle is 180 degrees. So, nakuha na natin to. And meron tayong given na 98 degrees. So, ano pang hinihintay natin? Yan. So, B, yung angle B, ito, beta. Yan. So, gamma plus beta plus, given naman yung 98 degrees natin na yun. So, the sum down nitong tatlong times 1 equals to 180 degrees. Yan, shift solve lang natin to. Which is 47.2 degrees. So, ang gamit ko nga palang calculus yung F789SG Canon. Wala lang, share ko lang. Transparent. Yan. Component forces. Ito na yun sa mga component. Dito din natin magagamit yung sa katowa. Ito na. Ito na yung example na yan sa statics. Sa mechanics under statics. Yan. Resolve the 50 Newton force into components. Pag sinabing components, along X and Y axis. Yan, kung meron tayong inclined na force, ganito. Meron yung component, which is ang PY and PX. Yan. Binigyan tayo ng force P, 50 Newton. Yan. I-resolve natin yung components niya. So, paano? Pwede tayong gumamit dito ng Sokatowa. Ito na yun. Ito yung opposite niya, PY, adjacent times PX. So, yan. Focus tayo dito. Binigyan tayo ng angle, 40 degrees. So, pag isosolve natin yung PY, paano? Solve natin tong PY. So, yung formula natin is involve yung PY. So, ano pa yung PY dyan? Yung opposite. Opposite. Ano pa yung ibang given? Hypotenuse. Opposite, tas may angle tayo. So, ano yan? Anong mabubuo natin? So. Diba? So. Kasi meron opposite, may hypotenuse. Ang hinanap natin dito is yung opposite. So, meron naman tayong angle. So, check. Ito lang hinanap. So. Sin 40 degrees equals to PY. Ito. Yung component yung PY. So, same lang naman din dyan. Kaya nilagay ko lang din yung ginawa ko lang right triangle. Diba? Nagko-connect na. PY. Yan. Tapos shift solve mo lang. Or i-transpose mo. Ito. PY is equals to 50 sin 40 degrees. Which is yung PY natin is 32.14 Newton. Or yung vertical component. Vertical, horizontal component. Doon tayo sa PX. PX. So, ang involved naman, kasi PX sinanap natin yung adjacent. Adjacent. Yan yung given. Yung angle. Check. Yung hypotenuse. So, ano yung gagamitin natin ka? Which is involved yung adjacent and hypotenuse. And meron tayong angle. Check. Cosine 40 degrees equals to PX over 50 kasi adjacent over hypotenuse. Adjacent. Hypotenuse. Which is Px is equals to 50 cosine 40 degrees. Or shift solve nyo na lang ito mismo. Or kung magaling kayo mag-transpose. Yan. And Px is equals to 38.3. Tapos may nahalata kayo. Yung pag nasa kanya yung angle cosine. Wala sa kanya yung angle sine. Ay sine. Pag nasa kanya angle cosine. Wala sa kanya angle sine. Ito na yun. Yan. Makukuha natin siya yan. Yan, nakuha natin to. Pag wala sa kanya yung pag nasa kanya yung angle is cosine. So, 50 cosine 40. So, itong pag wala sa kanya yung angle sine. So, 50 sine 40 degrees. Ayan na. PY is 50 sine 40 degrees which is 32.14 Newton. So, yung PX naman natin is 50 cosine 40 degrees equals 38.3 Newton. Same yan. Galing lang din siya dito. Ayun o. Yan. Yan. Next, sa moment. Tayo pa rin nalilito sa moment. Ito na yung last part. Gagawa pa rin tayo ng maraming gantong bid. So, sa moment. Ano ba yung moment? Ano din siya? Torque. Yun. Ano din siya? Yung ang moment is tinatawag ding torque. Ang tendency nito ay yung force na paikutin ng isang bagay.
tungkol sa isang point o itong point O dito. So, ano na lang natin ipakita. So, moment is equals to force times perpendicular distance. So, magkaka-moment lang kapag yung distance, yung force is perpendicular. Ay, magkaka-moment lang kapag yung force ay mayroong perpendicular distance to the point. Yun. Yung force ay perpendicular papunta sa point. So, ito. Kung yung force natin ganyan, wala naman mabubong moment. Yung torque, pag-ikot. Kung dito yung force, wala. Para lang natin sabihin yung kanto na lang para magets. Medyo nakaisip akong idea. Pintuan. Drawing na lang tayo. Yan, may pintuan. Yan. Kinakabitan ng pinto yan, tapos ito pinto. Yan, kahit di pantay, kunwari pantay. So, ito yung parang bisagra na yung joint. Bisagra, gets nyo? Para, yun. Pag tinulak mo yan dyan, or hindi yan gagalaw, hindi yan mag-initiate ng ikot. So, kung sa top view, tingin tayo sa top view. Yan, ito yung bisagra. Pag tinulak mo dyan, wala, hindi yan mag-move or mag-rotate na pag gantong direction, ganyan, or gantong direction. So, mag-move lang yan kapag nandito yung force niya. So, pag ganun, mag-rotate niya. So, may moment na. Yan yung tinatawag na moment. So, ito, like dito sa example, 85, yung force niya, papunta dito sa point O. So, mayroon siyang moment pag ganun. So, yan na yung tinatawag natin counterclockwise. Yan. Di ba pag nag-moment tayo sa thrust, pag tayo nagawang set ng condition kung ano yung positive sa counterclockwise o clockwise, parang dito na yun eh. Yun. 85 papunta sa point O. So, hanapin natin yung moment. Yan. 85 times yung perpendicular distance niya. Ayan. Which is 6 meters. So, 85 times 6. Yan yung formula. Force times distance. Force tas yung distance. Which is 85 times 6. Which is yung moment natin is 510 kilonewton meter. So, gets. Kapag meron tayo ditong force, so walang moment yan. Kaya yung moment is force times perpendicular distance to the point. Yun. Gets. And sana may natutunan kayo. Kahit medyo minadali or hinimay ko na lang. Yun, thank you. Sana, tulungan ko kayo. And kung may mali man ako, pakisabi na lang ako. Paki-comment. Yun. And, papalo na rin sa account na to. And pag nag-follow kayo, press nyo rin yung notification bell para pagka-upload na, no-notif kayo. And yun lang. Thank you.